Yan, 3:1. First John chapter 3 verses 1 to 2. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Yun. So, yung topic ng mga pala pinamagatang mga worship with thanksgiving. Yan. Yung Hebrew 12:28. Yan. Sige. Why do we need to give thanks to God? Una, tayo kanyang mga anak. Yan, katulad nga ng binasa kanina sa 1 John. 1 John 3:1-2. Pakiulit nga, pakiulit po. First John chapter 3 verses 1 to 2. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Yun. Kailangan natin pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat tinuring niya tayong mga anak niya. Yun, kahit na tayo mga makasalanan, alam naman natin sa araw-araw natin mabubuhay, bawat minuto, bawat segundo, tayo makasalanan. Ngunit, tinuturing pa rin tayo anak ng ating Panginoon, di ba? Yung ibang mga magulang, kapag nakita nila yung anak nila na masama, di ba? Tinatakwil na nila, parang ayaw nilang ituring bilang isang anak. Ngunit, dahil nga mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, tinuring niya pa rin tayo bilang kanyang mga anak. Kaya dapat natin siyang pasalamatan sa ating buhay. Kasi napakabalad natin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano. Makibasa rin tayo sa Galatians chapter 3 verse 26. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Yun. Tuturing tayo anak ng ating Panginoon kung nananalig tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Kung nananalig tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Doon lang tayo tuturing na bilang isang anak ng ating Panginoon. Yun. Alam naman natin siguro na ang mga tao na tinuturing na anak ng Diyos ay yung mga tao na bumuhay ng may kabanalan. Kasi meron pang isang ama, yung Diablo. Yung, kung mababasa natin sa Biblia, di ba? Ang Diablo ang iyong ama. Kaya kung masama yung ginagawa mo, marahil Diablo yung ama mo. Pero kung puro kabanalan yung ginagawa mo, yun. Ama natin ang ating Panginoon. At isa pa sa mga senyales na tayo tunay na anak ng ating Panginoon. Tayo pinapalo ng ating Panginoon. Nakakaranas tayo ng mga pagsubok kung saan napapalapit yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Mas lalo tayong lumalapit sa ating Panginoon. Yun. Magbukas tayo sa Hebrew 12:6. Bandang angat lang dun sa tema. Hebreo chapter 12 verse 6. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ayun. Kung tunay tayong anak ng ating Panginoon, normal lang bilang isang Kristiyano yung makaramdam tayo ng mga pagsubok, makaramdam tayo ng mga paghihirap sa atin. Kasi ayun yung way ng ating Panginoon upang mas tumatag yung relasyon natin sa Kanya. Kaya, kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, huwag tayo magtatampo sa ating Panginoon. Kasi yung ibang mga Kristiyano parang nakikita ko sa social media, nagpo-post na sila na Panginoon, bakit ako nakakaranas ng ganito? Di mo ba ako mahal? Di mo ba ako tunay na anak? Kaya bilang isang Kristiyano na naririto, alam ko na bawat isa sa inyo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Lalo na sa buong taon na to, di ba? Napakaraming mga pagsubok na dumating sa atin. May mga pumanaw na tao, mga mahal natin sa buhay, may mga bagay tayong naranasan na napakahirap. Ngunit marami salamat sa Diyos kasi napagtagumpayan natin at magtatapos na yung taon. At ayun, maging masaya tayo palagi. Yan. Kasi buhay pa tayo hanggang ngayon. At tayo tinuturing na anak ng ating Panginoon. Yan. Kasi mas pagtak tayo kung hindi tayo nakakaranas ng mga pagsubok. Bakit? Kasi yung pag di tayo nakakaranas ng pagsubok, parang kampante na tayo sa buhay natin. Hindi na natin kailangan yung ating Panginoon sa buhay natin. Yan. Parang hinahayaan na lang tayo ng ating Panginoon na, sige, bahala ka na dyan.
ayokong lumapit ka sa akin eh. Kaya hindi na kita bibigyan ng mga pagsubok. Kaya ayun, maging masaya tayo, at magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Amen. Ikalawa, pangalawa, why do we need... sige, ano pala muna. Ayun, ayan, yung trivia. Tayo ay kanyang mga anak. Kasi, at maging mapagpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil tayo ay kanyang mga anak. Kasi, sa napakaraming tao sa buong mundo, ayun, nakikita niyo sa screen, mayroong 8 billion na tao sa buong mundo. Tapos, sa Pilipinas, mayroong populasyon na 117 million. 117 million population sa Pilipinas at 8 billion sa buong mundo. Nakita natin kung gaano karaming tao sa buong mundo. Pero, isa tayo sa mga pinili ng ating Panginoon. Isa tayo sa mga tao na anak ng ating Panginoon. At yung iba, marahil mapapahamak na sa impyerno, di ba? Kaya, maging masaya tayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat, mapalad tayo. Tayo ay kanyang mga anak. Pangalawa, why do we need to give thanks to God? Tatanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Katulad nga nung kanina, di ba? Yung sa Hebreo, yung ating tema. Yung sa Hebreo 12:28, ayun sabi dito. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Katulad nga nung sinabi kanina ni Brother Rudolph, yung kahariang hindi mayayanig na yun ay pumapatungkol sa pananampalataya natin sa buhay na walang hanggan o ang kaharian ng langit. Yun, makibukas tayo sa Roma 8:17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Yun. Tayo tagapagmana ng ating Panginoong na sa Kristo. Diba? Doon pala sa word na tagapagmana, kahit ano pang bagay yan, kahit cellphone, tagapagmana tayo ng cellphone, kunyari, meron kang kapatid, tapos bumili siya ng bagong cellphone, magiging tagapagmana ka ng cellphone niya. Magiging masaya ka, di ba? Tapos, magiging mapagpasalamat ka kasi meron kang bagong cellphone. Di ba? Ganun din sa ating Panginoon, magiging tagapagmana tayo. Hindi lang ng cellphone, hindi lang ng kung anong mga bagay, kundi ang kaharian ng langit. Mamanahin natin mula sa ating Panginoon. Kaya, di ba tayo magiging masaya doon? Magiging masaya ba tayo kapag tagapagmana tayo ng langit? Amen ba? Amen. Yan, magiging masaya tayo. Magiging mapagpasalamat tayo sa ating Panginoon. Kaya dapat natin siyang pasalamatan ng buong puso, buong pasasalamat. Yan, makibukas din tayo sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ba tayo dito sumasampalataya sa ating Panginoon? Amen. Amen. Kaya nakatitiyak dapat tayo na magiging tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan, balang araw. Kaya dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Yun, magpasalamat tayo sa Kanya at maging masaya tayo sa lahat ng mga kataon. Yan, next slide. Ayun, wala pala yan. Ayun, pangatlo. Yun. Why do we need to give thanks to God? Higit sa lahat, dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Makibukas tayo sa 1 John 4:10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Yun. Tinan mo, napakamakasalanan nating tao, pero hindi pala tayo yung umibig sa ating Panginoon, kundi siya ang umibig sa atin. Kaya meron tayong buhay na walang hanggan. Nakita natin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, di ba? Yung ginagawa na natin siya ng mga masamang bagay. Minsan nga, ginagawa pa natin kalokohan yung pangalan niya eh. Yung kapag sinabi mo yung Jesus, di ba? Minsan natatawa pa tayo. Aminin man natin sa hindi. Ayan, di ba? Minsan natatawa tayo. Tapos minsan ginagawa pa natin expression yung pangalan niya. Diyos po po. Ginagawa pa natin expression yung pangalan niya. Pero, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Kahit na ilang beses tayo magkasala sa Kanya, di ba? Yung tipong alam na natin yung tamang gagawin natin, pero mas pinipili pa rin natin yung mali.
Yun, isang hiling lang natin ng kapatawaran sa ating Panginoon. Patatawarin na din tayo, di ba? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Yung napakamakasalanan na natin, tapos ibinigay niya po yung buntong niyang anak upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaligtasan kung saan makakasama natin siya balang araw doon sa langit. Yun. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganun niya gustong makasama ang bawat isa sa atin. At doon sa langit. Kaya nararapat na dapat natin siyang pasalamatan sa lahat ng mga nagawa. Pakipost din tayo sa Efeso 2:3-4. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Yun, kinapupuotan tayo ng Diyos. Ngunit, dahil nga dakila ang pag-ibig niya, dahil nga mahal tayo ng Diyos, meron na tayong buhay na walang hanggan. Yun, yung pagkapako ni Jesucristo sa krus. Binigyan niya tayo ng pagkakataon upang maligtas. Kaya dapat natin siyang pasalamatan sa oras na ito. Kaya yun, Thanksgiving celebration. Pasalamat sa ating Panginoon. Yun, sa isang taon na ibinigay niya sa atin. Magtatapos na yung taon, buhay pa rin tayo at meron tayong kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Diba? Kaya, pasalamatan natin siya at purihin ang dakila niyang pangalan. So, yun. Nasagot na natin yung mga bagay kung bakit kailangan natin pasalamatan ng ating Diyos. Isama rin natin. Sige. Ayun pala muna. Nakakalimutan ko yung slide ka. Ayan. Nakikita natin dito yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi, di ba, kung papansinin natin nung unang mga panahon, dumaan pa, di ba? Umaantong pa sa pagkakataon na dumadanak yung dugo, yung pakipaglaban ng mga Christian. Pero ngayon, di ba, may na tayo, hindi na ganun yung sistema natin sa ngayon. So, may nabasa rin kasi ako dun sa Hebreo. Yun, sa Hebreo, ano yan? Hebreo 12:18-21, pakibasa. Hebreo chapter 12 verses 18-21. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Doon ay may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na iyon ng pagsasalita sa kanila, sapagkat hindi nila matagalan ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya pati si Moises ay nagsabi, nanginginig ako sa takot. Ayun, di ba? Yung Mount Sinai versus Mount Zion. Bumaba yung Mount Zion. Dapat magkasalan. So, ayun, ipagkumpara natin silang dalawa. Kasi sa Mount Sinai, dapat tayo patungo. Pero dahil nasa habag ng ating Panginoon, sa Mount Sinai dapat tayo patungo. Pero dahil sa habag ng ating Panginoon, pinuntan niya tayo sa Mount Zion. Katulad ng description kanina, di ba, yung kinuha ni Moises yung 10 utos doon sa Mount Sinai. Yun, sabi doon, nagliliyab at nababalutan ng dilim. May malakas na hangin, nakakatakot, nakakalungkot. Nakakatakot kasi nanginginig si Moises sa takot, di ba? Tapos nakakalungkot kasi nga, nababalutan ng dilim, tapos meron pang malakas na hangin. Ngunit, sabi dito, pakibukas tayo sa Hebreo 12:22-23. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di kabilang na anghel, dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuturing na panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Dahil nga sa habag at awa, pagmamahal ng ating Panginoon para sa atin, dinala niya tayo papunta dun sa Mount Zion. Kung saan merong, ayun sinabi dito yung maluwalhating pagtitipon, masayang pagtitipon, sambahan ng mga panganay na anak, taong ginawang ganap. O kaya, yung sinasabi dito,
ang Jerusalem sa langit. Yun. Dinala tayo doon ng ating Panginoon. Imbis na mapupunta sana tayo sa Mount Sinai na merong nagliliyab na babalutan ng dilim, nakakatakot, pumunta tayo ngayon sa Mount Zion. Kung saan meron maluwalhati, masayang pagtitipon, sambahan ng mga panganay na anak, at taong ginawang ganap. Mga taong ginawang ganap. Walang iba kundi doon sa langit, di ba? Ganun lang tayo inibig ng ating Panginoon. Kaya dapat natin siya purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yun. So, ayun, summarize. Summarize na. Next slide. Yun. Why do we need to give thanks to God? First, kanina, tayo kanyang mga anak. Pangalawa, tatanggap tayo ng isang kariang di mayayanin. At ang panghuli, at ang higit sa lahat, dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Yun, mahal tayo ng ating Diyos, kaya dapat natin siyang purihin, sambahin, dakilangin, pasalamatan sa oras na to. Di lang sa oras na to, kundi sa lahat ng pagkakataon, dapat natin siyang sinasamba. Dapat natin siyang pinasasalamatan. Amen? Amen! Amen. Yan. So ano, paano natin mapapasalamat ang ating Panginoon? How do we thank God? Yan. Una, pagsamba sa Kanya. 1 Peter 3:15. 3:15. Filipos chapter 3 verses 15. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin mga matatag na sa pananampalataya. 1 Peter 3:15. Tiganan ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Yun. Paano natin mapapasalamat ang ating Diyos? Una-una sa lahat, ang pagsamba sa Kanya. Ang pagsamba, yung sa paraan, upang mapakita natin kung gaano natin pinahahalagahan yung ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Yun, kapag nagsasamba tayo sa ating Panginoon, sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. Katulad nung kanina, di ba, sa Hebreo 12:28. Yan, sabayin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagtakot. Yan, tapos yung kanina sa 1 Peter, kailangan natin siyang sambahin. Di ba? Sa Espiritu at katotohanan. Yan, sabayin natin ang ating Panginoon. At ang pagpapakabanal, yung pagsamba sa Kanya na pinabumuhay natin yung mga bagay natin natutunan sa church. Kasi kapag sinabi natin pagsamba, yung unang-unang umiisip na pumapasok sa isipan natin yan, ang pagpunta sa simbahan, pagpunta sa tahanan ng ating Panginoon. Di lang dapat tayo pumupunta sa ating mga church, ang ating simbahan o dito, kundi dapat pinakikinggan natin at sinasa puso ang salita ng ating Panginoon. Isinasa buhay natin upang makapumuhay tayo ng may kabanalan sa ating buhay. Isa yun, sa pagpapakita ng pasalamat sa ating Panginoon. Ang pamumuhay ng may kabanalan sa ating buhay, ang pagpapakabanal. Yun, makibukas tayo sa 1 Peter 1:16. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Tapos sa Filipos 2:9-12. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Amen. Yun. Paano natin mapapasalamatan ang Diyos? Unang-una sa lahat, ang pagsamba sa Kanya. Yung pagsamba sa dakila niyang pangalan. Yun. At sabi sa Filipos 2:11 kanina, di ba? At para sa ikalawalhati ng Diyos Ama,
ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Sambahin natin ang pangalan ng ating Panginoon sapagkat si Jesucristo ang ating Panginoon. Yan. Pangalawa, yung sa asya. How do we thank God? Pangalawa, pagbibigay ng ito po. Yan, Malakias 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun. Usapan na naman pagbibigay. Pagbibigay ng kaloob-owing abo sa ating Panginoon. Yan, ito rin yung isa sa mga controversial na topic sa mundo ng mga Kristiyano. Ang pagbibigay. Yun. Pero isa itong hamon kasi para sa ating mga Kristiyano. Kung gaano tayo katapat sa ating Panginoon. Isa rin to sa paraan upang makapakita natin yung pagpapasalamat natin sa atin. Kasi yung pera na ginagamit, yung pera na binibigay natin sa ating offering, ginagamit yan para sa ministry ng ating Panginoon. Kung kaya, kapag pinagpapala mo ang ministry ng ating Panginoon, natutuwa ang ating Panginoon at mapapakita na rin natin kung gaano natin siya pinasasalamatan sa ating buhay. Hindi lang yung pagbibigay ng kaloob-oy po, kundi yung pagtulong din sa ating kapwa. Makibukas tayo sa Hebreo 13:16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Yun. Yung pagbibigay ng kaloob hindi lang pumapatungkol sa offering o sa tithes o sa kung ano pa man. Kundi pumapatungkol dito sa pagtulong natin sa ating kapwa. Halimbawa na lang kung yung kapwa natin nag-iikaw sa talaga yung kapwa natin Kristiyano o kahit hindi Kristiyano. Dapat natin silang tulungan. Dahil isa rin yun sa bagay na kinagagalak ng ating Panginoon, ang pagtulong sa kapwa. Kasi, di ba, yung dalawang utos ng ating Panginoon, mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya kapag nakakailangan yung kapwa natin, pautangin natin sila. Kapag nakakailangan ng ating kapwa, dapat natin sila tulungan ng buong puso. Hindi yung manunumbat pa tayo. Masama yun. Di gusto ng ating Panginoon. Yan. Paano natin mapapasalamatan ng Diyos? Una, pagsamba sa Kanya. Pangalawa, pagbibigay ng kaloob o ikapo. At pangatlo, how do we thank God? Handong papurin, awitin para sa Diyos. Yun, makibukas tayo sa Ephesians chapter 5:18-19. Huwag kayong maglalasing sapagkat nauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong magpuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayo umawit at magpuris sa Panginoon. Yun. Obviously, kapag pinasasalamatan natin yung isang tao, inaawitan natin siya, di ba? Yung parang kapag masaya tayo, di ba yung na-express natin yung damdamin natin. Minsan, through music, di ba? Yung pag masaya tayo, minsan napapakanta pa tayo. Pag masaya tayo, kahit maghugas natin ng plato, napapakanta pa tayo. Di ba? Yun. Tapos kapag pinasasalamatan natin yung kapwa natin, minsan kinakantahan pa natin sila, o kaya naman yung mga sinisinta natin, kapag pinasasalamatan natin sila, minsan hinaharap pa, di ba? Ganun din sa ating Diyos. Obviously, hinahandugan natin ng papurit ng salamat sa pamamagitan ng awitin para sa ating Panginoon. Yan, makibukas din tayo sa awit 135 verse 3. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya'y mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa pagkain. Si Yahweh ay papurihan sapagkat siya'y mabuti. Ano, yun, balik tayo. Si Yahweh ay papurihan sapagkat siya'y mabuti. Yun. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awitin. Yun, katulad nga lang sa awit 135, sila David, noong panahon nila. Kapag nananalo sila sa gera, sa labanan, sa mga gera, di ba? Kapag nananalo sila, pinasasalamatan nila ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awitin at ng
At dahil doon, nagagalak ang ating Panginoon. Nasisiyahan ang ating Diyos na lumikha sa atin, di ba? Ayaw ba natin na masiyahan ng ating Panginoon? Kaya dapat natin siyang purihin sa pamamagitan ng awitin para sa Kanya. Kaya kapag umaawit tayo sa ating Panginoon, lagi natin tatandaan na para sa Diyos yung pag-awit natin. At dapat para talaga sa Kanya yung pag-awit natin. Hindi yung para lang magpa-impress tayo sa ating kapwa. Kaya kapag umawit tayo, isa puso natin yung ating awitin. Yung maging seryoso tayo sa ating pag-awit para sa ating Panginoon. Kaya kapag nag-praise and worship, ibigay natin yung ating the best na papuri. Dahil pinasasalamatan natin ang ating Panginoon. Sa isang buong taon na to, di ba? Yun, isang buong taon na to, ibigay natin ang ating the best. Hindi lang sa araw na to, kundi dapat, araw-araw pa nga dapat, natin pinasasalamatan ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng awitin. Yun, magpatugtog tayo sa bahay natin ng awitin na papuri sa ating Panginoon. Yan, kumanta tayo ng mga papuri, awitin sa ating Panginoon. Kaya, upang ma-express natin kung gaano natin pinasasalamatan ng ating Panginoon. Kasi, yun tulad na nung pinakita natin kanina, out of 8 billion na tao sa buong mundo, out of 117 million na tao sa Pilipinas, populasyon ng tao sa Pilipinas, isa ka sa mga pinili, isa ka sa mga maliligtas na pinili ng ating Panginoon, di ba? Di ba tayo dapat magalak? Di ba dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoon na lumikha sa atin? Kaya kapag umabot tayo, dapat bigay na bigay. The best yung papuri na bibigay natin sa ating Panginoon. Di yung kapag nag-praise and worship dito, palong-palo yung mga singer, drummer, pati yung gitaristas, yung iba nakaupo. Dapat tumayo tayo tapos sabay, magpuri tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Kaya, ayun. Paano natin mapapasalamat ang Diyos? How do we thank God? Una, pagsamba sa Kanya. Pagsamba sa dakilan niyang pangalan, pagpapakabanal sa ating buhay. Kasi isa rin yung way sa pagsamba sa ating Panginoon. Pagbibigay ng ikapo, pagbibigay ng offering, tithes, at maging pagtulong na rin sa ating kapwa. Pagtulong sa kapwa natin, maging lingkod man yan ng ating Panginoon, o hindi natin kamiyembro. Pagtulong sa ating kapwa. Handang papuri, awitin para sa ating Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awitin, pagsamba sa dakila niyang pangalan, sa pamamagitan ng papuri ng awitin para sa atin. So ayun, conclusion, makibasa tayo sa 1 Corinthians 15:57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ay binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, 15:57. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang karyang hindi mayayanig. Sabayin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya at sa paraang may paggalang at pagtakot. Ay, parang iba yata ito. Hindi na tayo magpapaya. Iba pala yun. Ayun, yung sabi dito sa 1 Corinthians 15:57. Basahin ko nga yun. 1 Corinthians 15:57. Ayun, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung binigyan na tayo ng tagumpay ng ating Panginoon sa oras na to. Yun, meron na tayong kaligtasan. Ligtas na ba tayo sa oras na to? Amen! Amen! Dapat malakas. Ligtas na ba tayo sa oras na to? Amen! Amen! Kaya, ayun, matagumpay na tayo. Kaya dapat nating pasalamatan ng ating Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, give thanks to the Lord. Kaya, meron tayong Thanksgiving celebration. Ibigyan natin yung the best nating pasalamat sa ating Panginoon. Ngayon pala. Diba? Yan, next slide. Yun. May mga katanungan kasi dapat dun yung introduction. Pero sige, ayun na lang. Give thanks to our God because we are saved and victorious. Matagumpay na tayo at ligtas na tayo. Kaya dapat natin pasalamatan ng buong puso ang ating Panginoon. Next. Be blessed and thankful because we have Jesus in our side. Be blessed. Dapat maging masaya tayo palagi. Dapat
mukha tayo pinagpala, hindi yung mukha tayo pinaghirap, di ba? Yung dapat Kristiyano, mukhang pinagpala, hindi dapat nakasimangat palagi. Yung parang bibig-bit na napakaraming problema sa di ba? Sa ating mga balikan. Kaya dapat be blessed. Pinagpala tayo ng ating Panginoon because we have Jesus in our side. Matagumpay na tayo sapagkat meron tayong Panginoon na nasa tabi natin. Kaya dapat natin siyang pasalamatan, purihin, dakilahin sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Yun, explain na. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon, sa Diyos na pagpulot na salamat ng Diyos. Sa dakilang pangalan ng ating Panginoon Jesus, natin para nakapagpagdas. Amen. Amen. Purihin ang Diyos na buhay sa umagang ito sa ating napakinggang mensahe niya. Buhat sa ating kapatid, Brother Neron Peral. Lakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Hebrew 12:28. Salamat sa Diyos. And doon sinabi niya kung paano, kung bakit tayo dapat magpasalamat at kung paano tayo dapat magpasalamat. Siyempre, sabi ng Hebreo, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at may pagkatakot. Purihin ang Diyos. Yan. At bakit tayo dapat magpasalamat? Una, ano yung sabi ron? Kanina? Dahil tayo yung mga ginawang anak ng Diyos, itinuring ng mga anak ng Diyos. Isang malaking karangalan na ang tatay mo, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Kasi may dalawang ama na binanggit sa Bible eh. May ama ninyo ang Diablo. Pero ama niyo yung ama na nasa langit. Amen? Amang makapangyarihan sa lahat. Bigyan nyo, ang isang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ituturing ng anak. Kaya dapat natin ipagpasalamat sa Diyos yun. Hindi lang yun, ikalawa, bakit tayo dapat magpasalamat sa Diyos? Tatanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa ating Panginoong Isus, kagaya ngayong December. At bukas, Lunes, at December 25, ang lahat ay nagdiriwang sa kanilang pagkakaalam ng pagkasilang ng ating Panginoong Isus. Na bagamat alam natin, hindi naman eksakto talaga na sinabi ng Bible yung day at petsa, oras, ang araw kung kailan siya isinilang. Pero naniniwala tayo na merong isang Kristo na dumating sa mundong ito upang iharap tayo sa Ama pagdating ng panahon. Amen? Bigyan tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Yan sinasabi ng Hebrew 12. Amen po ba? Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Tatanggap tayo o tumanggap na tayo sapagkat ngayon kung tayo sumampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Isus, sabi niya ng John 3:16, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, walang ibang anak, si Kristo. Na sinasabi sa 1 John 5:20, ang buhay na walang hanggan. Ang nag-iisa at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan na kung iyong tatanggapin, tatanggap ka ng kahariang hindi mayayanig. Amen? Isang buhay na masagana at ganap na hindi natin makikita sa mundong ito. Amen po ba? At ikatlo, syempre, bakit tayo dapat magpasalamat sa Diyos? Kasi mahal tayo ng Diyos. Biruin, imagine ninyo ang isang tatay. Isinakripisyo niya ang nag-iisa, kaisa-isang anak na si Jesus, na simula kasama pa niya. Sabi ng John 1, nang pasimula, naroon ang salita at kasama na siya ng Diyos at naging tao siya at namuhay, nakapilit namin, sabi ni John ni Bapti, ni Bilabe. Yan. At ang isang ama na yun, at binigay niya anak niya na kasama niya ng pasimula. Ano kaya piling niya nun? Sa totoo lang, sa ating buhay, anong pakiramdam natin pagka nawalay tayo sa ating mga anak? Kapag ang ating mga anak, halimbawa, ay nag-abroad, napakamahal natin. Di ba mabiglat sa ating loob? Ano pa kaya, alam mo yung anak mo ay paparusahan at ituturing na parang alipin dito sa mundong ito. Pero hindi niya na inisip yung damdamin na yun. Bakit? Kasi gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya ultimong buhay ng anak niya
ay binigay niya para sa iyo na nakaupo dyan. Sa iyo na laging pinaparinggan ng Panginoon ang kanyang salita na hindi pa rin nakikinig. Sa iyo na lagi na lang ini-invite ni brother and sister na tinatago-taguan pa si brothers and sister. Pero patuloy pa rin siya nag-aanyaya upang gisingin ang damdamin mo na natutulog ang pandinig mo. Kasi nasabi ni Isaias, kung binuksan na lamang nila ang kanilang pandinig, nakarinig sana sila. Amen? Kaya isipin natin niya kung gaano tayo kamahal ng Ama na pinili niyang mawalay ang kanyang anak upang ibigay sa atin. Ito namang anak na ito na si Jesus na pinaniniwala ang isinila ngayong buwan na ito ay voluntaryong binigay at namuhay na kagaya natin na parang alipin na bagaman siya yung Diyos, hindi niya pinagpilitang mabuhay o ipanganak sa magagarang mga ospital o ipanganak sa isang kaharian o palasyo na pag nabuhay siya sa mundo ay magiging sagana sa lahat ng bagay. Hindi. Pinili niya na ipanganak siya na tatay niya si Joseph na isang karpintero. Amen? Pinili niya na ipanganak siya na isang mahirap na kagaya ng isang alipin na tulad natin. Amen? Pero hindi niya tinignan yung kalagayan niya na yun. Bakit? Dahil mahal niya tayo. At kailangan natin makasama niya pagdating ng panahon. Kaya sambahin natin ang Diyos, sabi ng Hebreo, sa paraan ng may paggalang sa lahat ng mga bagay na ginawa ng Ama at ng ating Panginoong Hesus. Magagawa pa ba natin salungatin ang mga bagay na gusto nilang gawin natin para din lang naman sa kanila? Amen? Naisip ba natin yung mga bagay na yun? Naisip ba natin, na-imagine ba natin yung hirap at pagtitiis, yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, tapos hindi natin sila magawa pakinggan. Paulit-ulit, nagpapaalala, pero patuloy natin tinatakpan ang ating mga tenga, ang ating mga mata sa ating mga buhay na ito. Hindi natin minamahal ang Diyos sa paraang may paggalang. Amen? Kaya panahon na para gisingin ang ating mga natutulog na damdamin, ang ating mga matang nakapikit sa espiritual. At nawa bago matapos ang taon na ito, isipin natin na dapat tayong laging nagpapasalamat sa Diyos. Na dapat tayong laging gumagalang sa Diyos. Kaya nga, tinatulungan tayo kung paano dapat tayo magbigay ng pasasalamat sa Diyos. May 3 kaparaanan na binahagi ang ating kapatid. Ano yung una doon? Paano dapat tayo magbigay ng pasasalamat sa Diyos? Ano yung number 1 kanina? Nawala yung ating projector. Yan. Dapat sinasamba natin siya. Yan, sa 1 Peter 3:15. Sa lahat ng pagkakataon, dapat sinasamba natin ang Diyos. Ano pa? Pangalawa, dapat nagbibigay tayo sa lahat ng bagay. Una, yung ating mga buhay, sabi ng Romans 12:1. Ialay ninyo ang inyong mga buhay bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Diyos. At pag sinabi mong inalay mo yung buhay mo, noong panahon ng Old Testament, pag nag-aalay sila ng mga handog nila, sinusunog, ibig sabihin, pinapatay yung mga hayop na alay ng panahon na yun. At kapag ang ating buhay ay inalay natin sa Diyos, ibig sabihin, pinapatay na natin ang ating mga buhay, pero hindi yung pagpapakamatay literal. Baka mamaya may Pastor, kasi yung nagpakamatay siya kasi sabi niya, ialay yung buhay niya eh. Hindi ganun po yun. Ialay ang buhay, ibig sabihin ng pagpatay sa iyong sarili, talikuran mo kung sino ikaw. Kaya madalas sabihin ng Diyos, ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, pasalin mo ang aking pamatok, kalimutan mo ang iyong sarili, at sumunod ka sa akin. Yan. Una, ialay natin ang ating mga buhay sa Diyos bilang mga buhay na handog banal at kalugod-lugod sa Diyos. Yan. Kalawa, syempre sa mga material na bagay. Sabi ng Diyos, if you love me, you must obey my commandments. Ano ba yung utos ng Diyos na dapat nating sundin? Sino nakakalam? Una, ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, ibigin ang iyong kapwa. Amen? Saka
Sabi doon, ibigin mo ng kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano ang paraan ng pag-ibig mo sa sarili, kapatid na nakaupo dyan ngayon? Di ba sa lahat ng aspeto ng buhay mo, gusto mo yung laging ikaw ang bida? Gusto mo ikaw yung laging pinapaligaya? Kung gusto mo lahat ng bagay ay nakukuha mo, ganun mo dapat kamahal ang iyong kapwa na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya dapat, inuturing mo siyang higit sa lahat kaysa sa iyo. Pinapahalaga mo siya higit sa lahat kaysa sa iyo. Pero mahirap gawin eh. Kaya nga nung topic natin yung Sunday, yung me personality. Meron tayong ganyan. Kaya ang Diyos, walang tigil sa pagtuturo at pangangaral sa atin. Kaya dapat ngayong taon na ito, buksan natin ang ating mga isip at puso sa Kanya. Huwag lang natin mahalin ng Diyos gamit ang ating mga salita. Pagkos, ipakita na natin ito ngayon sa gawa. Amen? Sa paglipas ng taong 2023, nawa, mas lalo ba natin higit na mapagtikuran ang Diyos na nagmamahal sa atin ng sagana. Amen? Ano ba yung pangatlo? Handog na puri, awitin para sa Diyos. Yan, uso ngayon yan kapag ka mga 24, mamayang gabi, may countdown dyan. At bago mag-countdown yan, may video okay muna karamihan dyan. Nagpupuri. Kaya lang, meron dalawa talagang pinagpupurihan ng tao eh. Kaya dapat maging wais tayo sa pagpili ng dapat nating papurihan. Gamit ang ating mga tinig, gamit ang ating mga kamay, gamit ang buo nating lakas. Amen? Tandaan natin, ang kaaway ay parang leon, umatungal at naghahanap ng masisira. Kaya ang dapat natin gawin, maging matalino kayo, kagaya niya. At maging maamo kayo, kagaya ng isang kalapati. Na sa lahat ng pagkakataon, laging bumabalik yan sa may-ari sa kanya. Sa lahat ng pagkakataon, lagi tayong bumabalik sa may-ari sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya sa buhay natin ngayon, tandaan natin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Si Kristo na dumating sa mundong ito. Pag ginawa natin hari sa ating mga buhay, ito na ang kahariang hindi mayayanig. Sapagkat si Kristo ang buhay na walang hanggan at nag-iisang tunay ng Diyos na kayang magbigay sa atin ng isang buhay na masagana at ganap, isang kahariang hindi mayayanig kailanman sa ating mga buhay nito. Amen? Kaya sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod. Sa paraang paano kalugod-lugod? May paggalang. Isahan natin yan sa ating mga sarili, kung paano natin pinaglilingkuran personal ng Diyos. Ikalawa, sa paraan ng ating konsepto sa loob at labas ng banal niyang templo. Sa lahat ng pagkakataon, dapat wala na tayong me-first personality, bagkus, lagi natin inuuna ang kalooban ng Diyos kung ano ang nakakabuti at ikasisiya niya sa lahat ng aspeto ng ating mga ginagawa sa loob at labas ng templo ng Diyos. Amen? Yan. Sa paraan, kalugod-lugod, sa paraan may paggalang at pagkatakot. Bakit? Kasi 2 Corinthians 5:10, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng parusa base sa ating mga ginawang mabuti at masama. Sabi ng mga maral, hayag man o lihim, mabuti man masama, lahat ng ito ay ipagsusulit natin sa Diyos. At Revelation, magnganganib ang mga ngipin natin kapag hindi tayo natakot sa Diyos. Kaya sabi ni Moises sa mundok ng Sinai, may mga ugo at nakakatakot, nakakapilabot, hindi ako makatagal. Kaya huwag na natin hayaan ipakita pa ng Diyos ang kanyang pag sa atin pagdating ng panahon. Of course, hanggat may panahon, hanggat may buhay tayo, may pag-asa tayo na makamtan ang isang kahariang hindi mayayanig sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na isinilang sa mundong ito na ngayon ating sineselebrate ng buwan ng Disyembre na pinananabikan ng lahat ng mga banal na muling bumalik upang magkaroon tayo na kapahingahan sa piling niya pagdating ng araw nila. Purihin ng Diyos, palapakan natin ang Panginoon. Dahil sa glory, salamat sa salita ng Diyos na ating napagbulay-bulayan sa pamamagitan ng ating kapatid
Brother Niron Peral. Yan. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang Kristo na ating Panginoong Isus na sinampalatayanan sa ating puso. Dahil sila ang kayang magbigay ng isang kaharian kailanman hindi mayayanig. Kaya magkaroon tayo ng paggalang at pagkatakot sa Kanya. Purihin ang Diyos, pagpalain tayo lahat ng ating Panginoong Isus. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa ating Panginoong Isus. Yan, pagkalawin ng glory. Ano pa, dapat natin gawin? Bago matapos ang taon, siyasatin natin ating mga sarili at matawag dito, reviewin natin yung mga bagay na hindak na kulangan natin gawin sa Panginoon. Ano pa? Yung mga buhay natin ay pinakita sa Kanya, reviewin natin yun at natulungan tayong baguhin. Kasi kung tayo sa sarili, hindi natin kayang baguhin ito. Pero kung talagang hihingi natin sa Diyos ng buong puso, yung lahat ng mga bagay na gusto nating makamtan sa atin, lalo sa ating sarili, bibigay ng Diyos yun sa atin. Kailangan natin maging seryoso at totoo na dapat tanggapin sa ating buhay ang paghahari ng ating Panginoong Isus sa ating puso. Amen? Amen? Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Ano pa ba? Meron na tayong dapat gawin. At bago tayo magwakas, natawag ko mula sa ating head pastor, Pastor from Word of Encouragement sa lahat. Yan. Bago tayo lumako uli sa ating pagmumuleta sa pamumuno ng ating mga nagagandahang mga MC. Amen. Amen. Okay na, malinaw naman sa inyo lahat. Happy Christmas Day. Hello. Amen. Sabi pa siya, narinig ko doon sa post ngayon. Huwag naman ex lang kasi parang ex-boyfriend na ang nangyayari sa ating Panginoon. Xmas. Kaya alisin na yung ex na yan para ano. Di ba? Sa atin na lang siguro para sa akin na Happy Christmas Day na lang. Okay? Napakaganda sa mensahe na ating narinig sa Hebron, no? Chapter 12, verse ano? 20. 28. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Karagdagan na lang to na kasi naroon na nakapalood na yung mga bakit kailangan natin magpapasalamat. Naroon na nakapalood na. Karagdagan na lang. Katlo lang ang aking idaragdag para dyan. Na sana huwag ninyong kalimutan bago kayo lumabas. Mga bata, mga matanda, makinig kayo maigi. Alam ba ninyo, nung ako'y bata pa, kasama-sama ako sa mga magulang ko. Hanggang sa nag-asawa, nagkaanak. Pakinggan ninyo to, hindi ko lubos na intindihan na unawaan. Bagamat ako'y kasama-sama, nung ako'y dito na sa Manila, dito ko na maunawaan at naintindihan kung bakit ito ginagawa natin. Bakit ito palaging ginagawa natin? Okay. Unang dapat gawin natin na huwag ninyong kalimutan. Kasi sino ang dapat mong pasalamatan? Kasi bakit nagpapasalamat? Sa mga sinasabi kanina, una sa panahon pa ni Adan, tayo nagkakasala na dapat magkasalamat tayo na iniligtas tayo. Naipasok na doon, bakit nagpapasalamat? Pero ang nakakalungkot lang, mga kapatid, kung babasahin ninyo ang Biblia, ang John chapter 4, verse 19 hanggang 23, pakibasa. John 4. Ito po ang nagiging kailangan na huwag ninyong kalimutan. Sino nga ba ang dapat natin pasalamatan? Hindi makilala ng lubos. Kailangan mo na kasi ang celebration na ito ay pagpapakilala ng Diyos sa buong sandaigdigan sa sangkatauhan. Pagpakilala niya sa lahat.
sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Basa. John chapter 4 verses 19 to 24. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit, sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Amen. Itanim niyo to. Kasi ako, tingnan mo ang babae, naniniwala siya may Diyos. Pero, bakit sinasabi ni Jesus hindi niyo kilala? Kasi kahit na nandiyan na sa harapan nila, nagpakilala na ginamit na si Jesus Kristo, nagpakilala na ang Diyos, ayaw pa rin maniniwala. Di ba? Amen. Itanim ninyo yan. Bakit? Ang inyong mga anak, walang alam dyan. Pagdating sa susunod na sa lahi, kawawa. Nagpunta-punta lang tayo dito sa church, pero walang alam. Oh. Kawawa. Para lang sama-sama, para dami ang magsamba. Kawawa. Kailangan kanina sambahin ang Diyos, kaya dapat sa pasalamatan sambahin ang Diyos. Kailangan kilalanin mo muna siya ng lubos. Amen po ba? Hello? Pangalawa, ang ating pagsamba sa Diyos, pagkakilala, dapat malaman din natin makapangyarihan ng Diyos. Sa oras ng isang tao ay hindi sasamba, ay may parusa. Amen. Zacarias, sa chapter 12 muna, verse 1 muna, basahin mo. At sa Zacarias chapter 13, verse 16, mag-umpisa. Zacarias 12. Zacarias muna 12, verse 1. Tapubusay pa ba ito? Zacarias chapter 12, verse 1. Ito ang mensahe ni Yahweh para sa Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang mangkok na puno ng alak upang ang sinong mga maghangad lumusob dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang pagkubkob sa Jerusalem ay pagkubkob na rin sa buong Judea. Sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem, ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw nito ay maghahanap ng sakit ng katawan. Amen. Hanggang dyan na lang. Ang Diyos, makapangyarihan. Ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan na ang sino mang hindi sasamba sa kanya ay may parusa. At ipinakita na sa kanyang sinasabi, chapter 13, verse 16, mag-umpisa. Basa. Zacarias, basta. Zacarias, Wala. chapter 13, Verse verse 16, mag-umpisa. 6. 16. 16, wala pa basta. Wala. Ano na Hanggang ngayon lang po yun. Hanggang ngayon. Chapter 13, verse... Nandiyan nakalagay doon. 7 yata basta. 7 niya tayo. Ito ang sinasabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Tabak, kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa. Kailan sa iyo? Laban sa aking lingkod, patayin mo ang pastol upang Zacarias. Zacarias ba? Zacarias 13. Zacarias chapter 13. Iba ito, iba. Okay. Chapter 14 pala. 14, 16. Verse 16. Yan, Zacarias chapter 14, verse 16. Kapag nalupig na ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem. Taon-taon upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang dakilang hari at makikisama sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Tuloy. At alinmang bansay hindi sumasamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang hari ay hindi makakaranas ng ulan. Kapag ang mga Ehipsyo ay di pumunta sa Jerusalem, padadalan din sila ng salot, tulad ng ipinadala sa mga bansang hindi nakiisa sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Amen. Kita mo? Tandaan niyo yan, ang hindi sumasamba sa Diyos ay sumpa, parusahan. Kaya po tayo,
naririto dahil sa pagkakilala natin sa Diyos. No? Kaya pagkatandaan ninyo ito at ito sabihin ninyo upang naman magkaroon ng takot ang inyong mga anak na matutong sumamba sa Diyos, matutong lumapit sa Diyos at matutong gumalang sa Diyos. Pangatlo, pagpapala. Hindi lang ibig sabihin na ang ating pagsamba sa Diyos ay samba lang para din sa Kanya. Kundi ang ating pagsamba ay ating nilasapin yung ating pagbibigay pugay sa ating Diyos na may buhay para ano naman din ang para sa ating. Binasa na yan kanina sa Malakias 3:10. Malakias 3:10. 3:10. Malakias 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Yan ang dahilan kung bakit naririto tayo. At dapat din sa ating celebration ng Thanksgiving, naalala ba ninyo yung Panginoon na sinasamba ng 3 hari? Amen. Di ba dala-dala nila ang kanilang mga Handog. handog? Tanda ng kanilang pagkakilala sa Diyos. Kaya siguro sa susunod tayo ay sa pagkaganitong ating pagsasagawa, siguro pwede natin gawin yung dadalhin natin ang ating pasasalamat dito. Amen. No? Kasi ano ba ang pakay natin? Di ba pasasalamat? Thanks be. Dapat unawain natin. Para tayo, di ba? Dapat dala natin, simula doon sa atin, dala-dala. Ang mga hari sa malayong lugar nagpunta para lang sumamba, pero kumplito. 3 ang dala nila na pinakamahal na bagay para sa kanilang mga buhay. Sa atin, paalala po natin. Amen. Kung nais mong pagpapalain, ayon sa Malakias 3:10, dapat sa ating pagsamba, hindi lang pupunta o upo tayo rito para makinig sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kundi dadalhin natin ang handog na para sa Kanya. Amen po ba? Kaya lang, nasika-siga ugulianan natin. No? Pero malinaw talaga. Tama ba? Malinaw talaga na 3 hari nagpunta kay Jesucristo. Sumamba, dala na ang mga bagay na pinakamahal para sa kanila at ibinigay nila doon at sumamba. Amen. Amen. Sa susunod siguro pwede natin gawin yun, no? Okay. So ngayon, ito ang aking iniwan sa inyo, 3. Huwag ninyong kalimutan yan. Sa inyong mga anak, lalaki, walang alam. Kaya po, madala lang kung anong mga katuruan, kung saan-saan lang sumasama-sama. Pupunta ng church, hindi alam. Magpurit magsamba. Sinabi na kanina, magpurit magsamba, awitan. Oo, naroon na. Sama-sama ka. Pero yung 3 bagay na yan, huwag mong kalimutan. Dahil yan po ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Diyos Hallelujah. sa oras na ito. Ngayon, ibigay natin ang the best, ang parangal papuri sa Diyos. Awitan natin ang Diyos na talagang galak na galak tayo. Yun ang sinasabing, sinong nalulungkot ngayon? Oo. Sino nagagalak? Amen. Tayo, lahat. Awitan natin ang Panginoon, parangalan natin papurihan. Awitan natin siya. Sino pa ba ang higit sa iyo? Awitan natin siya dahil siya ang makapalit lahat. Hallelujah! Sino pa ba ang hihigit sa'yo? Purihin ka, Panginoon. Manlilikha ang Diyos na totoo. O dakilang Diyos na tapat sa lahat ng Pag-ibig mo ay aking natanong. Yes, purihin ka, Panginoong Jesus. Oh, Jesus! Purihin ka, Jesus. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang buhay. Hallelujah! Hallelujah!
iyo sa pag-alaala namin sa iyong pagliligtas sa aming mga buhay. Hallelujah, salamat po sa mga narito. Narito sila dahil sa inyo. Narito sila para pasalamatan. Narito sila para handugan ka ng pasasalamat. Panginoon, ang iiwan ko para sa kanila. Huwag niyo sila pababayaan. Malis na landas. Bagkos yung binigay mo sa amin ng landas mula sa iyong apostol at sa iyong Panginoong Isus, ang kanilang tatahakin. Alalayan niyo po sila sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Dahil ikaw ang Diyos na nangangako, bibigyan niyo kami ng banal na Espiritu upang magpatibay ang gabay. Umaasa ako, Ama, na sa lugar na ito inilagay mo ang church dito. Nang sa gayon, mayroong magpupurit pagsamba. Amen. Sa iyong Hallelujah. pangalan. Kayo Hallelujah. po ang Diyos. Yes. Ang siyang nagbigay ng lugar. Hallelujah. Na sa aming pananiniwala, paniniwala. Tunay na buhay ang Kristina magtabi sa iyo. Walang sapat na isukli sa iyo sa itutugitan mo, O Diyos. Patuloy kong inilapit sa iyo ang kongregasyon na ito. Baka man matanda, lalaki, babae, nasa pamamagitan ng iyong kapangyarihan walang hanggan. Lukuban niyo po sila na walang mapakahaman ang siman sa kanila. Alam ko po, Panginoon, na si Satanas walang ibang ginagawa. Ngunit magwasak magsirang pumatay. Hallelujah. Ngunit ang pangako mo, kailanman hindi mo kayo iwan at pababayaan. Yes. Hallelujah. Kaya hinihiling ko ang iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siya magbibigay ng lakas. Oh, hallelujah. Kung nga magtatagumpay ang church na ito, habang nabuhay sa ngalan mo, Panginoong Hesus, ang inataas namin na kami ay magtatagumpay dahil sa iyo. Purihin mo, Ama. Hindi man sapat ang aming mga salita. Yes. Hayaan niyo na sa bawat direkto ngayon, sa pamamagitan ng pagsasagawa, may sa buhay namin ang ito habang nabubuhay. Tulungan niyo po sila na ang iyong kalooban may isagawa habang mabubuhay pa. Muli, maraming salamat Amen. sa mga oras na ito. Purihin ka. Sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen.